Kahapon po, naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas July 14, ito po sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba'y nagsisinungaling at sino yung gumagawa ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay Ninuman, obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po ma'am dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yon na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady. Yung party po na yon, digitally altered po. Digitally altered. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam na impormasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Ganda naman sa batas natin, sa law. Kung sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa po at ang presumption po siya pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Linawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan, pero malamang ay napapanahon na. So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po yan. Opo. Kumbaga po, para na iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa amin pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasasangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po ang unang ginang po actually para sa sarili niya hindi lang po siya nag-worry for her dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-worry. Opo, yun ho bang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo, at ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon.
Okay, sige po. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika, kasama po muli ang unang ginang?